Yun lang, may tagas na yung shock absorber. Usapang warranty claim naman tayo. Share ko lang yung experience ko sa pag-claim ng warranty dito sa Mitsubishi Baguio. Recently, nag-rotate kasi ako ng mga gulong. Ginawan ko rin pala ng video yung tire rotation. Kung gusto nyo rin panoorin, lalagay ko na lang yung link sa comments. Anyway, nung tinanggal ko yung isang gulong sa likuran, bandang driver side, napansin ko na may leak na pala yung isang shock absorber. Pinicturean ko agad. Ayan yung picture. Kita nyo dyan sa ibaba, yan yung part na may leak. Pasok pa naman sa warranty kaya nag-consult agad ako at dinala ko last month sa casa dito sa Mitsubishi Baguio for inspection. Ngayon sa initial inspection, ang sabi ng warranty officer, ang process nila ngayon, since hindi pa ganun kalala yung leak, kumbaga hindi pa siya tumulo hanggang sa baba parang ganyan, under observation muna. Bale lilinisin muna nila tapos observe ko muna. After a few days or weeks, kung babalik yung leak, ibalik ko lang sa kanila para ma-process yung replacement. So ayun, sumunod na lang ako, pinalinis tapos inobserbahan ko na lang muna. Medyo nakalimutan ko lang kaya after more than 1 month, tsaka ako na lang ulit nasilip at ito na yung itsura niya. Meron talaga siyang tagas. Ngayong binalik ko sa casa at pina-inspect ulit, agad naman nilang ipinaschedule yung replacement niya. Sakto, schedule na rin ang 15,000 km preventive maintenance kaya isinabay ko na rin magpa-PMS. So ayan na nga, yan siya nung pinapalitan, tinanggal yung luma, eto na siya nung natanggal, tapos eto naman yung ipapalit. Nung kinumpare pala namin, ayan, hindi ko lang alam kung makikita nyo sa video, pero mas mabagal na yung pagbalik nitong may leak na shocks. At ayun nga, syempre, pasok sa warranty, kaya libre lang, wala tayong binayaran. Yun naman ang kagandahan, kaya sa mga brand new car owners, isa rin sa pwede nyong silipin ay itong mga shock absorbers. Kapag nag-leak na at within yung warranty period pa, halimbawa dito sa Montero, 3 years yung warranty. Magto 2 years pa lang siya, kaya covered pa. At ayan, pinalitan na nga nila yung shock absorber free of charge. Hindi ko lang sure kung parehas yung procedure, kumbaga yung may under observation period pa, pero ang sigurado naman ay covered sa warranty. Pakita ko na lang din yung mga ginawa for the 15,000 km PMS. Change engine oil filter, top up ng engine oil, air and cabin filter cleaning, at general inspection. Mabilis lang din pala yung pagpapalit ng shock absorber, wala pang 1 oras yung actual work. May konting paperworks lang din para sa warranty at PMS. Tapos sa mga curious pala kung magkano at kung ano-ano yung binayaran sa 15,000 km PMS, ito yung resibo. Ang mga binayaran, oil filter, 1 liter engine oil pang top up, tsaka labor kasi wala nang free labor sa 15,000 km PMS. Total ay 3,136 pesos. Medyo mabigat pero under warranty pa kaya dito muna tayo sa casa magpa-PMS. At nakita naman natin yung isang benefit ng warranty. Free na pinalitan yung nag-leak na shock absorber. At ayan, tapos na. As always, kung nakatulong ang video na to, don't forget to like, comment your thoughts, and subscribe for more.